Dapat committed ka doon sa in love ka na pangarap. Nakuha nyo? Kasi ako ganun din ako. In love ako sa goals ko. Kaya committed ako na happy din siya. So dapat kayo ganun din. Masanay na kayo. Masanay na kayo na humapit buzzer beater. Huwag kang papayin na. Marami kasi pag 29, mukhang hindi na kaya to. Next month na to. Alam mo ba? Madalas, nai-hit yung target. Buzzer beater. Kahit tanungin mo lahat ng achiever. Tanungin mo lahat ng successful na tao. Malimit na hit nila ang target nila. Buzzer beater talaga. Anong buzzer beater? Yung magka-cut off. Pansinin yung basketball. Saan magagaling ang player ng basketball? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Palagay niyo saan? Fourth quarter? Hindi nga sa fourth quarter. Sa last 2 minutes. Di ba? Pag sa inyo last 2 minutes, grabe yung galaw. Depensa, dribbling, scoring, ang galing. Ang tawag doon, buzzer beater. Tama? Pag nakapokus ka sa goal mo, matututo ka niyan kahit 3 days na lang yan, 1 day na lang yan, last 2 hours na yan, bumabanat ka pa. Ganun po ang resulta ng Magic Pascual. Kaya po ako naging ganito. Kasi mahilig ako sa buzzer. Hindi ako bumibitaw sa kato. Basta-basta. Hindi ako bumibitaw sa goal ko. Hanggat may oras pa. Kahit 1 oras pa yan. Diba? Bakit? Kasi meron pang oras. Malalaman mo anong talent meron ka. Anong potential meron ka. Pag hindi mo bang last minute, bumabalik ka. Yun yung nagsiseparate sa mga, sa winners and losers. Kasi yung winner, di ba? Kung anumang oras ang natitira, they never stop. They fight until sinabi niyang cut off na. Pero pag sinabi cut off, pwede pa pumasok, pasok pa rin siya. Tama niyo po? Doon po kayo ma-stress. Kasi ako ganun. Kaya kinakwento ko. Kaya itong December na to, ito dapat alam nyo na to, ito yung learning curve nyo. Na pagdating ng December, dapat November pa lang. Ay, Sir Marvin. Diba? November pa lang, dapat bumabanat na kayo dyan. Bumabanat na kayo ng November pa lang. Kasi alam mo na December, makikipaghabulan ka sa pang-Pasko niya, pang-New Year niya. Lahat ang mindset mo, labas na bonus ito, dapat napapayin ko na siya, dapat napakuha ko ganito. So, gumagaling yung planning mo ngayon kasi meron kang target simula pa lang ng buwan. Nabibilang mo na yung days. Dapat 20 pa lang, tapos na yung katawan namin kasi 21, 22, 23, hanggang katapusan, New Year na to. Diyos ko. So, di ba, nag-guess nyo ako? Na-adjust ngayon yung planning mo, yung activities mo na iba. Nagkakaroon ng multiple transaction ka na, multiple activities ka na bago dumating yung Pasko at New Year. Kaya November pa lang, bumabakpak na todo yan. November pa lang, umahataw na. Kasi ngalan nila, December is a lean season. Tama nyo? Malinaw po, malabo. Kasi negosyante na kayo. Hindi na ako kayo, empleyado lang ngayon. Kahit nag-work ka ngayon, negosyante ka na. Negosyo mo na to. So dahil negosyo mo na to, kailangan mo mag-analyze. Kailangan mo mag-adjust. Kaya nga yung 4 pillars, tandaan yung 4 pillars, di ba? Number 1, make a decision. Nag-decide na kayo. Nag-decide na kayo mag-unified. Nag-decide ka na gusto mong mabago ang buhay mo. Number 2, take action. Di ba? Nag-pay in ka na. Hinahataw mo na ito. So sa paghataw mo, ano sabi? Analyze results. Diba? Analyze everything. Months by months, every time na nag-hit ka ng target, you need to analyze. Kung tama ba? Enough ba? Kulang ba? So ano yung dapat mong dagdag? And finally, number 4, adjust. So yung cycle ng 4 pillars na yan, gutin mo na yan sa lahat ng ginagawa mo. Kasi part siya sa talaga ng activities na. Malinaw po, malabo. Kaya doon sa mga lulugo-lugo dyan, di ba? Ano ka ba? Kaya lulugo-lugo. Marami nga sa labas, hindi pa alam yan. Ikaw member na. Leader ka pa. Marami nga sa labas,
gusto mag-unify, hindi makapag-unify. Ito, unified ka. Marami nga sa labas, hindi pa alam ang MLM hanggang ngayon. Pero ikaw alam mo na. Lumalabang ka na. Sabihin, always see the greatest possibilities. Diba? Na meron ka ngayon. Ano yan? Yung chance mo. Na yung iba, wala. Ikaw, meron. Hawak mo. Mahirap? Ano ka ba? Walang madali. Lahat naman mahirap. Walang madali. Lahat mahirap. Kahit hindi networking, mahirap. Pero ang pinakamaganda po, networking lang yung pinakamurang business na pwede kang kumita ng milyon. Kanina nga, may sa akin, Sir Paul, sabi niya, Sir Manny, may naman suggest. Kasi meron na kami savings. Ano kayo gagawin namin sa savings na? Sabi ko, ano ba gusto mo sa savings? Kasi kumikita sila eh. Sabi niya, so sana magtayo ng apartment eh. Pwede naman kako yan. Kaya lang apartment, parang alkansya yan. Saan ka magtatayo? Anong lugar? Tinanong ko siya ng tinanong. Sabi niya, sa probinsya namin. So, magkano pera mo? Ganito. Sabi ko sa kanya, tago mo na yung pera mo. Baka matunaw lang. Bakit? Kasi hindi rin madali. Marami na ako negosyo sinubukan. Sabi ko sa kanya, may kapatid ka ba na pwedeng mag-alaga ng farm? May kapatid ka ba pwedeng ganito? Sabi niya, wala akong tiwala. O, di lalo na! Wala akong tiwala. Matutunaw pera mo. Pinaghirapan mo, tutunawin mo. Sabi ko, pag nagkaroon ng property, yan, sige. After some time, tingnan mo yung possibilities na yung lote na yan, pwedeng tumaas. Magiging buy and sell mo yan. Bibili ka, later on, pwede mo ibenta at higher profit after a year, pwede ibenta. Sabi ko, wag ka na lang ang tawag dito? May isang income eh. Basta yun, parang sa insurance. Sabi ko, wag yung insurance. Tulog pera mo dyan. Guys, mahirap mag-business. Napakahirap. Promise. Makinig na ho sa akin ngayon, 20 ho yung business ko. Dumami yung uban ko, hindi sa unified. Dumami yung uban ko sa negosyong traditional. Sarami ng competitor. Networking home, pinakamurang business sa panahon ngayon. Di ba? Networking. Kaya aralin nyo mabuti ito. Unahin lumayo. Tama! Marby Asunto. Si Chimi, dami niya na-experience sa business. Yes. Sakit, di ba? Sakit. Lungan mo, sama ka pa. Di ba? Kunin mo na ng pera mo. Ano gagawin? Tingnan niya na ng networking. Buo ka ng 5 linya katulad ni Chimi. 1 milyon ka sa buhay. Kasi po, Sir Manny, mahirap eh. Ano ko ba? Ulitin ko, walang madali. Lahat mahirap. Yes. Tama? Hindi ka makakakita ng mabalasig pag hindi ka mabalasig. Hindi ka makakakita ng pumitin pag hindi ka. December, ito yung pinatawag sa inyo learning curve. Learning curve nyo itong December. Dahil in season siya, dito ka ma-stress out ngayon. Dito lalabas yung mga planning mo. Dito lalabas yung mapupush ka to the limit. Kasi make or break ka eh. Tutuloy ba ako? Hindi. At ganun, parang wala nangyayari. Guys, hindi lang ikaw. Kahit traditional, walang benta halos ngayon. Most of my friends, happy. Sabi ko nga sa inyo, lugi ngayon. 99% ng member ng Franchise Association of the Philippines, bankrupt. Bankrupt. Hindi alam kung paano makakarecover. Nako nyo? Ngayon ikaw, aaralin mo lang to at titigilan yung kaartehan ko. Yung drama mo. Guys, alam mo na yung gagawin mo actually. Tinatamad ka lang. Wala ka lang focus sa goal. Kasi kung may focus ka sa goal mo, hindi ka mag-iirarte. Hindi ka magdadrama. Sa trabahoin mo. Ulitin ko, negosyo mo to. Although kung may-ari ng company, negosyo mo to. Negosyo natin to. So, kailangan natin gawin yung mga dapat gawin. Kasi, negosyo. Malinaw o malabo? Malinaw. Diba? Kaya, this December,
tignan mo, ano bang ginawa mo na for the past days. So, tingnan mo ba't yan ang results mo. Makikita mo, mas maraming pahinga. Mas maraming time na relax ka kaysa humahataw. Kasi ako, grabe yung hataw ko ngayon. May time pa nga na nagtutok ako. Ang talk ko sabay-sabay, 3 grupo. Diba? Pinagsasabay-sabay ko yun. Dahil nga, hindi ko ma-accommodate lahat eh. Diba? Pinagsasabay-sabay ko na yung talk ko. Imagine may ginagawa kong effort na yun. Kasi alam ko, December eh. So, hindi ko pwedeng 30 days lang sa buwan yan eh. So, hindi ko pwede paabutin na 20 kasi dapat ganitong days pa lang. Pumasok na yung operation namin, yung events namin kasi dapat mapigaan namin bago 20. Eh, mga ganun, di ba? Naiisip mo yung mga dapat mong i-adjust kasi pag 20, parang ilagay mo yung sarili mo pag 20. May pera ka ngayon. Ano iniisip mo sa pera mo pag 20 ng December? Negosyo ba o handa? Negosyo o handa? Di ba handa? Tama? So ano dapat? At 19, 20 pa lang, dumidiin ka na. Para yung panghanda, mapang-payin sa'yo. Nakita nyo yung point ko? Yun yung mga sinasabing adjustment. Kasi nakapokus ka sa goal mo. Gusto mong ma-hit yung target mo, nag-a-adjust ka talaga. Malinaw, malabo. O kaya mamaya, balikan nyo ulit yung mga goals. Nandyan lang yan, promise, nasa goals lang yan. Kasi yung goals mo, pag may grip ka, passion, no? And commitment doon sa goal mo, marami kang i-adjust. And promise, makikita mo lahat yon pag nakapokus ka. Pero pag hindi ka nakapokus sa goal mo, you just let days pass na walang nangyari, sinasayang mo lang tayo. Ulitin ko, negosyo mo to, negosyante ka na. Hindi ka lang empleyado, negosyante ka na. Negosyo mo to, kailangan ka mag-adjust, kailangan ka mag-analyze ano yung mga dapat gawin mo para tumama ka. Okay? So, sana may share ako sa inyo. Sa mga bago na dito, welcome po, no? Palakpakan lang natin si God Dudette kasi grabe. Nakasurvive tayo panahon ng pandemic. Diba? Who would know? Who would imagine na ganito ang nangyayari sa atin? Pero alam mo sa totoo lang, sa rami ng na-stress sa pandemic, ako ho masaya. Bakit? Imagine mo, dati para makausap ko kayo, kailangan pumunta pa ako sa Mindanao, diba? Sa Jensan, diba? Yung ba sa Hong Kong, Singapore, para lang makausap ko sa iyo. So, grabe. Marami na shock, na stress sa pandemic, pero ako, masaya. Alam mo bakit? Minadali ng pandemic yung business natin. Tama mali? Tama. Dumating na sakuna, i-worst na buhay mo. No. Guys, wake up lang yan sa atin. Wake up call lang sa atin dyan. Para ma-analyze and ma-realize anong potential meron tayo. Eh, huwag kang maglungkot kung wala kang pera ngayon. Alam mo bakit? Sanay ka eh. Dati pa yan wala. Panay pa drama kung wala kang pera. Dati pa yan eh. Kaya ka nga nag-unify para magka-pera. Tama? So, ano gagawin mo? Hindi hahataw ka. Ano sabi ko? You will start to do things you don't like to do. If yung hilig mo, ginagawa mo at walang resulta, pigilan mo na yan. Hindi nga pwede yung hilig mo eh. Yung hilig mo na yan nagpahirap sa iyo eh. Tama? So, ito ngayon, yung unified, yung pagpapokus sa goal, yan ang hiligin mo. Kasi pag yan ang hinilig mo, yung pangarap mo, lalapit sa'yo. Malinaw, malabo. Linaw. Kaya, after ng toko, ang Chini, balikan niyo yung mga goals ng mga tao. Kasi nandun lang yan, hindi yan dun. Lahat, nagsimula doon sa goal. Okay? So, with that, sa lahat na nandito, belated Merry Christmas and prosperous Happy New Year. Okay? So, with that, Thank you, Press.
Salamat. Guys, picture muna po. Picture. 1, 2, 3. Picture. 1, 2, 3. Sama ka. Salamat po. Jimmy, Yes, Pres. Ha? regards sa lahat. Regards. Opo. Thank you, Pres Bunny. Thank you po. Thank you so much. Okay. Panapan na tayo ng MLM. Abangan nyo mga. Opo. Thank you, everyone. Thank you, Pres. Maraming salamat, Pres. Thank you, God bless. Thank you, Pres. Pres. Thank you. Thank you, Pres. Thank you, Pres. Thank you, Pres. Salamat po. Advance Happy New Year po. Happy birthday po, Pres. Love you, Pres. Bye-bye. We love you. Bye. Thank you for having us now. New Year's na. Ito na hirap natin alaman eh. Alaman. Matatapos. New Year. Ayan. Thank you. Thank you so much. Grabe. So, sa lahat ng mga umattend, ayan, salamat sa participation. Ayan, salamat sa lahat ng mga umattend. Grabe. Pati ako na-overwhelmed. Ayan. So, bago ang lahat, bigyan natin ulit ng milyong palakpak ang ating presidente. Mahal na presidente. Grabe. So, madaming learnings and madaming tip tayong narinig sa gabing ito. Okay? So, lahat ng yan, walang, hindi siya, hindi pa rin yan magiging effective kung hanggang salita lang. So, we need to take action. Lahat yan kailangan natin i-apply para sa sarili natin kasi ang makakatulong, kasi tayo din naman yung makakapag-benefit yan. Tayo lang din yung mag-harvest ng lahat ng mga sakripisyong gagawin natin. Yan. So, thank you sa lahat ng mga bumubuo ng Team Synergy. Ayan, sa ating mga core uplines. Ma'am Angie, Ma'am Marvy, Sir Albert, Gumisad, Upsnore Usop, and of course, Upline Chini and Upline Moises. Ayan, thank you so much po sa privilege. And thank